They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, naku mga Marcel! Yes! I'm so excited, just can't hide it. Bakit? Alam mo ba kung bakit ganito kataas ang aking enerhiya? Bakit nga? Well, uminom ako ng MX3 Coffee Mix! Ay, ano ba meron dyan sa MX3 Coffee Mix? Well, bukod sa ito ay may high source ng vitamin C at calcium, aba may antioxidant benefits ito at cholesterol-free, Mare. Ay, nakakatuwa naman yan, Mare. Hindi ako aalinlangan na uminom. Truly. Diba? Kasi, alam mo, Mare, ito rin ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na ang tawag ay sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Tandaan nyo yan, low-acid coffee na may sucralose. O, diba? Kaya nga naman, para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung merong katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Sa MX3, dito ako believe! Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Panggawag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Yan! Isang magandang araw ng Miyerkules to the highest level. Kamusta naman, di ba? Almost done na ang January na naman. Nakakaloka. Ang bilis talaga ng panahon. Pero syempre, kung anong bilis ng panahon, Marce, ganun din kabilis ang mga kaganapan sa ating Chika sa Arena! Oh, di ba nakakaloka? To the highest level. Talaga nga naman, mabilis na mabilis pa sa kidlat ang mga happenings sa Chika sa Arena na hatid sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Nako, 5 games na lamang ang nalalabi para umusad na sa quarterfinals ang PBA Commissioner's Cup kung saan nga naman kagabi nasaksihan ng lahat kung saan tinalo ng Black Waters by 8 points ang grupong Phoenix sa score na 100 against 92. Samantala naman etong pinakamasaklap na pagkatalo na kung saan nga naman kailangan sana ito ng San Miguel Beermen dahil tinalo sila ng Northport kagabi by 1 point lead sa score na 105 over 104, Mare. Nakakaloka. Dahil kung bakit ko nasabi na kailangan ng San Miguel Beermen ang panalong yon, dahil sila ang nasa huling pwesto habang gumagaralgat. Sandali, Choppy. Kaya pa naging manok. Choppy. Okay, sandali. Hahanap tayo ng maganda signal. Yung pinipilit mo na lang, lulunukin mo sana kaya lang pinipilit kong itawid. Pasintabi mo sa mga kumakain! Pero eto na nga, diba? Kung bakit nga ba kailangan ng San Miguel Beermen yan? Dahil sila ay nasa pang-8 pwesto. Dahil top 8 teams lamang po out of 13 ang kukunin para umusad sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Mamayang gabi naman masasaksihan natin ang labanan ng Barangay Ginebra na hindi pa rin nakakasiguro, 'di ba? Kasi parang nasa bottom
Ayan, 3 sila. Kung saan pare-parehas sila ng score ng Rain or Shine, Ginebra, San Miguel at ng Magnolia team. Kasabay din ng San Miguel Beerman. Kung sila nga ba ay uusad at makakapasok sa top 8 teams. Kung saan nga naman maglalaro para sa quarterfinals. Mamayang gabi masasaksihan natin ang laro ng Barangay Ginebra versus Rain or Shine. Ang TNT Katropa naman ay lalabanan ang Colombian DYIP. Sa kasamaang palad, ang DYIP ay hindi na nga makakausad dahil sila ang mga nasa bottom talaga. Kung saan nga naman, Mare, nakakasada, no? Sana man lang pagbigyan man lang ng kumaga, TNT Katropa ang Colombian DYIP na makapanalo sana kahit isa man lang. Dahil, Mare, sa season na ito ay wala silang pinanalo sa 11 games. Diba? Samantalang eto muna unofficially ang mga top 8 teams na papasok sa quarterfinals if ever man. Dahil nangunguna pa rin ngayon ang TNT kung saan sila ay may 2 talo, diba? Na nakakaloka. Magbago kaya ang score na ito? Mapunta kaya sila sa bottom 6? Diba? Malalaman natin yan sa pagtutunggali nila ng TNT Katropa against Colombian DYIP. Samantala po nga pangalawa naman at sure ball na nakakaloka ang pwesto ng Converge, Northport at Hong Kong Eastern. Kung saan nga naman pumapang-5 ang Meralco, Rain or Shine pang-6, pang-7 ang Barangay Ginebra at pang-8 ang Magnolia. Kung saan nga naman sa 5 games pa ay posibleng mabago pa ang nasa top 6, 7, and 8 para umusad nga sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. At yan po muna ang mga balita sa PBA at sa ibang balita. Tita Cora, pasok! Ay nako, Mare, alam mo ba yung laro na disc golf? Ay, yung hinahagis parang frisbee. Ay, ang taray. Oo. Pero mo wala tayong ganun dito sa Pilipinas, di natin madalas nakikita. Truth, man. Pero Mare, natapos ni Joanna May de Guzman in joint second place sa women's amateur. Amateur, parang yung napapanood. Amateur pa yun, no? Oo. Fairness. Ayan, amateur event ng Southeast Asian Disc Golf Championship sa Tier B. Sa Johor Bahru, Malaysia. Nakuha naman ni Chardife Dacinte. Ang 6th place. Ayan, sa same event. In fairness, congratulations. Isa pa nating kababayan, Mare, ang nagtagumpay. Congratulations kay National Master Nika Juris Nicolas sa kanyang second place overall win sa 2025 Praque Open Tournament B under ELO 2000 ratings. Ayan, congratulations. Congratulations. In fairness. Ana. Nakakaloka. Congratulations sa ating mga atletang Pilipino na patuloy nga naman talaga na nakikibaka sa iba't ibang parte ng mundo para lang talagang maiwagayway natin ang ating bandila sa larangan ng sports. Mare, si si Nika Juris Nicolas ay sa chess nagtagumpay. Ay, in fairness. Congratulations. Hindi madali mag-chess. Hindi. Talagang ginagamitan ng utak yan. Correct. Ako talaga minado ako. Boplogs ako dyan. Hindi ka marunong mag-chess? Hindi. Ay, ako diba? din. Papanoorin ko na lang sila. Tapos minsan kasi diba sa sobrang tagal, kasi diba kailangan pag-isipan mong mabuti yung mga ganyan. At saka ang gusto natin, strategy. Mac and chess. Ay, diba? Ang sarap. Gusto lang natin mag-share lang ako doon sa player. Ganon. Diba sa chess tahimik lang sila? Oo, tahimik lang sa umpisa. Kahit di mo sabihin. But anyways, ang mga bangga, ito pa rin paalala natin sa lahat para masaksihan ninyo ng tuluyan ang mga kaganapan sa mundo ng NBA at PBA. Mag-download na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphones dahil bakit kanyo? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards kung saan nga makaastig natin dyan ang ating mga Pinoy basketball sensation lalo na sa mundo ng PBA na si... Ayan, syempre hindi mawawala. Sino? Sa PBA. Si Scottie Thompson. Truly madly deeply blue. At syempre sa mundo naman ng NBA, ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Sid Lucero. Ay, hindi. Hindi.
Nakakaloka Sino nga ulit yun? Ano ba yan? Si Jordan Clarkson. Oo, ba't kakapanood ko yan kay Sid Lucero? Diba, nakakaloka. At syempre, ang aking pinagpapantasyahan ang newest si Austin Taylor Reeves. Naman, diba? Hindi ko nakakalimutan si Austin kasi bukang bibig mo eh. Tama, diba? Na sana ma-meet ko siya in person. Kaya ano dapat nilang gawin, Mare? Ay, syempre, i-download nyo na ang Arena Plus sa inyong App Store and Play Store. At pwede nyo ring mapanood ang mga laban ng NBA at PBA sa inyong cellphone. Ayan, dahil may arenaplus.ph tayo. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above. Only keep it fun. Game responsibly. At syempre, dito na po muna natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Diba? Ano ba yung kung ano-ano ko? Alam mo kung ano-anong link kasi ang aking na... Kung ano-ano lumalabas. Diba? Oo nga, oo. Ano bang mga pinagpipindot mo dyan? Ay! Nako, grabe. Pakita mo ba? May mga link na lumalabas kasi nga naman. Diba? Kung gusto mong, alam mo yun, ipatawag kung gusto mong tayo ng magbakasyon ng matagal-tagal. Diba? Baka gusto mong ipatawag tayo ng tuluyan ng MTRCB chairman. Kaya si Chair Lala. Pero eto na, Mare. Ano mo yung pagbumukas pa lamang ng taon, diba? Nakakaloka. Diba? Speaking of kasuhan, diba? Pumutok yung issue na pagsasampa ng demanda ni Vic Soto laban kay Direk Daryl Yapa. Ngayon, Mare, may nahatulan na ng 10 taong pagkakakulong sa Sandigang Bayan. Sino? Si former Mayor Herbert Bautista. Hala! Mare, eto na, nakakalungkot. Binasahan siya nung last Monday. Naku, nakakaloka habang ako pala yung nagsasaya sa Sinulog. May nalulungkot dito sa Maynila. Dahil nga, kasama yung city administrator na si Aldrin Chin Cunha, maging si Herbert Constantine Maclang Bautista, ay binasahan na at ng kumbaga resolusyon sa Sandigang Bayan na sila ay guilty, 'di ba, sa kasong anti-graft and corruption, 'di ba? Na kung saan nga naman Mari, mabigat 'yun Oo, Mari. Ang graft and corruption ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mari, ang pinag-uusapan ditong pera, magkano? 30-something million pesos. Oh my gosh. Na parang isang contractor dapat na may kinalaman sa internet ang nagkaroon ng problema dahil yun ang nasilip sa kanila. Mare, ito ay akin lang lilinawin. Convicted na ba sila? Actually, nahatulan, pero... Hinatulan na? Oo. May resolution na eh. Pero aapila. Aapila ulit sila. Kung kaya nga naman sila ay pinatawan din ng provisional liberty. Ang ibig sabihin nun, meron silang mananatiling nakalaya. Kung maghahabang sila ay aapila kasama ng kanyang mga abogado para patunayan na wala talaga silang ginawa. Dahil according sa sinasabi nga nito ng kanyang abogado, na papatunayan nila na malinis ang intensyon at walang kinamkam sa lungsod ng Quezon City ang kanyang kliyente at ihahain na nila yan nang sa gayon ay mapawalang bisa. Ngayon, dito sa aspeto na ito, dahil anti-graft and corruption din, di ba, Mare? Hindi maalis sa mga tao na muli ulit maungkat na parang nangyari na ito before. Ipaalala mo nga sa akin. Ganito kasi yun eh. Anong ginagawa mo? Nagmamasa ako. Ako, naglulustay ng kaban ng bayan. Wow! Di ba tungkol dun yung mga pinag-uusapan? Pero eto na nga, Mare. Parang sinasabi ng mga tao ngayon ay parang bang hindi na to kakaiba kasi parang nangyari na before ito sa former mayor na si Joey Marquez. Diba? Ay, oo nga. Yung may kinalaman sa walis. Yung overpricing ng walis. Oh my God, Mare, ang bata ko pa noon. Pero, hindi siya naman nakulong dahil napatunayan naman talaga nila na wala namang paglulustay sa pera or sa kaban ng bayan, diba? So, sabi ng ilan na, diba, na nagbibigay ng lakas ang loob kay Mayor Bistek or Herbert Bautista, diba? Mas kilala siya bilang Herbert Bautista or si Enteng na gumanap ng unang Captain Barbell yan.
Diba? Na parang sinasabi na naka-leggings pa nung araw. Diba? Yung mga ganun. Leotards kung leotards na makintab. Diba? Pero yun nga, sabi nga ng ilan, nakakalungkot. Kasi ngayon, parang walang official statement ay nilalabas. Kasi matapos siya basahan ng sakdal ng Sandigang Bayan last Monday, ay talaga nga naman nanlumo daw si Herbert Bautista dahil ang ipinataw nga na magiging parusa kung sakali man din na hindi tanggapin ng korte ang kanilang apela ay 10 taon na pagkakakulong kasama ng kanyang former city administrator na si Aldrin Sheen Cunha. At hindi lang yan, Mare. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification or ibig sabihin nito, kahit kailan or habang buhay na hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Oh my God, diba, grabe? Mari, question lang. Ako yung curious Magkano nga ulit yung 32 million. 32 million. Oo, yan yung mga nasa balita na lumabas na tapos, ayon sa ating ilang taon ng kulong? 10. Actually, 6 years yun. 6 years and 1 month imprisonment to 10 years maximum. Diba? Dahil dito sa anti-graft and corruption. Mari, ako yung nagtataka lamang naman. Medyo naloka lang ako sa ating batas, 'di ba? Bilang ako yung normal na Pilipinong nagbabayad din ng ng karampatang buwis na hindi naman po talaga aray lang talaga ang nararamdaman ko kapag nakukurot ng buwis. Aray! Alam mo yan, Mare. 'Di ba? Hindi lang aray po. Hindi lang ikaw. Kung hindi yung mga panggadin natin na nagbabayad ng buwis. Ito hindi tungkol kay Mayor Herbert. Pero sa iba pang pwedeng mahatulan ng ganyan. Nakakasad. 6 na taon po ang kulong ng... Yun yung minimum sentence. Maximum is 10 years. 10 years. Alam nyo, sa totoo lang, yung isang normal na Pilipino kagaya namin na nagbabayad ng aray na buwis. Diba? Gusto ko yung may pag-aray. Parang kulang po yata yung 10 taon. Hindi. Ito po isa parusa na pinag-uusapan natin. Hindi kay Mayor Herbert hindi po ito kay Mayor Herbert. Po ito namin. po ay tungkol dun sa batas. Diba? Kasi, kung si Mayor Herbert, kung sakasakali man na totoo to, dahil ako po ay hindi naman po eksperto sa batas at hindi ko po alam kung ano nangyari kay Mayor Herbert. Kung napatunayan ito. Diba? Hindi po ako pabor na 6 na taon lang ang ilalagi ng makukonvict na naglustay ng pera ng kaban ng bayan sa loob ng kulungan. Yung mga talagang naglulustay. Yung mga talagang naglulustay. Diba? Yung mga ganong aspeto. Diba? Kasi parang totoo ka naman din dyan. Maaray-aray talaga. Aray! Ikaw, lalo ka na. Ano yung aray mo? Ouch! Ganon! Diba? Hindi lang naman, Mari, ito lang yung aray. Hindi ka basta kinurot lang. Paano yung kurot sa'yo, Mari? Gano'ng kalaki? Aray! Ganon! Diba? Kasi, I hope na, mag-agree sa atin yung ibang mga kababayan na taxpayer. Tandaan yung mga, mga pangga. Hindi po lang dahil hindi ka directly nagpupunta sa BIR para magbayad ng iyong buwis, hindi ka nagbabayad ng buwis. Tandaan mo na kahit isang candy lang na bilhin mo sa grocery na may VAT, nagbabayad ka po ng buwis. Correct, diba? So, lahat po halos ng Pilipino, taxpayer at may karapatan na magsalita. Kahit na kumakain ka lang sa restaurant, diba? Yung binabayaran mo naman may VAT din, diba? At may karapatan magsalita kung saan po napupunta yung buwis. Sa mga napapabalita kagaya nito. Again, hindi po ito tungkol kay Mayor Herbert. Correct. Kasi for sure, doon po sa mga kahalintulad na naiulat at napapanood natin lahat. Kung may mga makakasuhan pa ng ganito at masisintensyahan ng 6 hanggang 10, kulang po dahil... Ilalo yung grabe, yung paldo-paldo talagang, yung mga garapan. Tandaan po natin, sabay tayo mari aaray. Aray! Ganun po yung nararamdaman po namin kapag tinatanggalan kami ng buwis mula po sa pinagpapaguran namin araw-araw. Correct, diba? At syempre para din sa kaalaman ng lahat, ang nasabing, alam mo yung desisyon na ito ay binasa mula sa 146 pages na resolution sa Sandigang Bayan ng 7th Division ng Anti-Graft Board. At they find it guilty ang hatol under Republic 3019 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Is it possible, Mare, na kung sakasakali man na pwede nating hingian ng panig itong si Mayor Herbert, pwede pa siya magsalita tungkol sa kaso? Well, sa tingin ko, Mare, kasi para din niya kila Vic Soto tsaka kay Direk Darrell. Kasi, 'di ba, may tinatawag silang parang ano ba yung pinaglalaban nila noon? Yung gag order. Oo, gag order. Baka
usually may mga gano'n, nabawal ka nang magbigay ng kahit anong informasyon. Lalo pat ito, Mare, may resolusyon ng binasang Sandigang Bayan. Diba? Kaya, kasi diba kapag binabasahan ka ng Miranda rights na anumang sasabihin mo ay maaring gamitin maging laban sa'yo. Diba? Kaya pala hindi sila pwede magsalita. Correct, diba? So kapag kinasuhan ka na, quiet ka na. Mga the silent place ka na. Truly, diba? Yung mga gano'n. Nakapiring ka na lang. Alam mo, Mare, suggestion lang po ha. Ano? Hindi naman po sa nagmamarunong tayo. Ano na naman? Ang dami kong pinaglalaban, di ba? Baklitas po ang pinapanood nyo, ha? Hoy! Ano ka ba? Hindi, ano siguro, ba? Baka pwede nating isuggest, ano? Diba? Sa ano? Wow, mag-suggest talaga. Sa ating mga senador, diba? Mambabatas. Kapitapitagang mambabatas, diba? Na sana ito po yung mga klase ng batas na kailangan nating amyendahan. Oo. Yung parusa, diba? Sa mga, mga nagdulustay ng pera ng kaban ng bayan. Ito po again ay hindi po tungkol kay Mayor Herbert. Hindi po kay Mayor Herbert. Dahil, gaya ng sinabi ko nga kanina, sila ay binigyan ng provisional liberty kung saan nga naman sila ay mananatiling nakalaya habang dinidinig pa at iniintay ang apela ng mga abogado ni Mayor Herbert Bautista para sa kasong anti-graft and corruption na isinampa laban sa kanya ng 7th Division ng Anti-Graft Board. But then again, diba? Kulang po yung 10 taon dahil paano yung aray, Mare? Ay, ganon. Kasi ang dami pa yung po. Yung para kang binigla. Alam niyo po, yung kinukuha niyo po sa aming buwis, marami pa po kami pwedeng itulong sa iba nun. Tama na. Parang hindi na baklitas to kasi aray, Mare! Hindi na. Ay, ganon. But anyway, sangad pa rin namin na sana mapawalang visa dahil nakita naman din natin kung gaano naging kabuti sa lungsod ng Quezon City ang dating alkalde na si Mayor Herbert Bautista at mga proyektong kanyang nagawa. Hindi lang sa kanyang nasasakupan kundi sa mga senior citizen din, hindi ba? Kaya nga naman, ayan, susubaybayan pa rin natin ito kung saan man hahantong ito at sana nga magaya din siya kagaya kay former Mayor Joey Marquez na nabasura yung kaso dahil nga sa hindi naman talaga napatunayan na naglustay siya ng pera kagaya ng mga nangyari before. Tanging batas lamang ang pwedeng humusga, no? Correct. Kasi kung sakasakali man na umapila si Bistek at napatunayan naman niya na wala talaga siyang kasalanan, tigilan na po natin yung pangbaba sa kanya, diba? Oo, wag natin basta husgahan kasi nakita naman natin hindi naman siya namuhay sa mga extravagant lifestyle. At naniniwala po ako, ito yung sarili kong paniniwala at opinion, hindi po lahat ng nakakulong ay may kasalanan. Truth. Yung iba biktima. Yung iba ay biktima ng, alam mo yung sitwasyon na kung saan nga naman na alam mo yun, dahil sila yung pinaka-head kaya sila naluklok. Minsan talaga nadadamay lang sila. Kaya po, di ba nakikita po natin na yung sign po ng justice sa Pilipinas ay nakapiring? Oo. Di ba? Dahil wala yung kumbaga walang tinitimbangan, walang, alam mo yun, may hawak na timbang ng bayan. Correct. Hindi, kasi para balanse, di ba? Ibig sabihin lang na yun ay balanse at hindi kayo madaya sa palengke. Sino nga yung babae na yun na may hawak na timbangan? Hindi, si Aling Matchas. Tindera ba yun sa Nepakyuma? Hindi, sa dito sa Murphy Market. Hello po sa inyong lahat, sa mga taga Murphy Market. Laro na naman yung mga bakla Oo nga, diba? Sino kaya yung babae na yun? Ba't siya nakapiring? Comment down nyo nga below. Naglalaro. Diba? Naglalaro ba siya ng ano? Ano ba yung lalaro? Ba't nakapiring? Pokpok palayok, gano'n. May sa kanya. May prank. But anyways, mga banggayan, po muna yung ating unang chika for today's video. Alam mo, natatawa ako sa violence against women and children. Diba? Na hindi pwedeng kasuhan kung walang dalang children. Tama, diba? But anyways, mga banggayan, po muna ang ating unang chikahan on a Wednesday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ano na? Violence against women and children. Ako po si Tita Cora. At kami ang Baklita sa Woo 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 Woo! At ang dami, 5. Excited. Next year pa yun. Ulitin natin. At kami ang Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!